Natapos na nga lang ang 2025 mga mamis at ngayon 2026 na at hindi pa rin kami natatapos sa Rebanan session namin. Pero wala namang bayad to mga mamis kasi kaibigan ko lang to at dapat hindi naman talaga ako dapat kasama dito sa Rebanan session. Dapat siya lang at saka yung ate niya na kaibigan ko din. Pero sabi ko, dito na nga lang sila sa bahay para nga meron akong kachismisan at matulungan ko rin yung ate niya. Alas 9 nga ng umaga nung mga oras na yan mga mamis at kung napapansin nyo, namamaga pa ang mata ko pati namamanas pa ang mukha ko kasi as in kakamulat pa lang talaga ng mga mata ko niyan. Pero sabi ko nga dito sa kaibigan ko na habang inaantay namin yung ate niya, applyan ko na agad siya ng gamot para pagdating ng ate niya ay paplantsahin na lang siya. Kung napapansin nyo, yung gamit kong plastic dyan ay plastic ng Robinson kasi nasa ate niya yung mga gamit at papunta pa nga lang ng mga oras na yan. Una talaga mga mamis, medyo tutol to na dito siya irereban sa bahay kasi kinakabahan na naman siya na magsasama na naman kami ng ate niya. Baka anong oras na naman kami matapos sa pagreban sa kanya. Last time kasi nung huli namin siyang nireban, maaga naman namin siyang inireban noon mga mamis pero natapos talaga kami ay hating gabi. Nakakachismisan nga namin ng ate niya kaya gigil na gigil siya sa amin. So anyway mga mamis, fast forward nga tayo. After nga ng ilang minutes ay nabanlawan na nga yung buhok niya at na-blower na din. At ito na yung kaibigan ko na ate niya din naman ang nagplansya sa kanya. Pero nagsalitan kami mga mamis kasi kung napansin nyo, meron kaming kasamang batang bulinggit. Kapag gusto nang dumede, tumitigil na yung kaibigan ko at ako naman na magpaplansya sa kanya. Nung natapos nga mga mamis, yung unang plansya, nag-apply na ako ng pangalawang gamot. Bali, reband lang pala to mga mamis, hindi na namin siya iba-Brazilian para nga hindi na kami gabihin. Kasi sakto nung mga araw na to, nagkakaayaan na naman kami doon sa Kai Mall dahil nga inaabangan talaga namin lagi doon kung ano yung buy one take one. Kanina nga mga mami, sabang nakababad yung pangalawang gamot ay kumain nga muna kami kasi mga gutom na rin at wala pa naman din talaga kaming almusal. Noong mga oras na to ay bandang hapon na at naabanlawan na nga yung buhok niya pagkatapos ng pangalawang gamot at pinaplansya na ulit ng ate niya. At alam niyo ba mga mamis, itong pagre-reban namin sa kanya ay talaga namang bara-bara pa to. Reban ng madalian talaga to mga mamis kasi nga nahaluan na naman namin ng chismisa ng ate niya. Pero sa totoo lang mga mamis, kapag kami-kami lang talaga ang nagre-rebanan, hindi talaga namin masyadong ginagalingan. Talagang bara-bara lang, yung madalian lang, masabi lang na ma-straight yung buhok. Pero natutuwa pa din kami mga mamis kasi nga every time na pag nagbanlaw na kami, sobrang ganda pa din ang result ng mga mamis na parang akala mo talagang sa salon ka nagpa-reband. Pag kami-kami lang kasi mga mamis, masaya na kami na kahit papano medyo na straight, nabuhay yung buhok namin. Hindi naman talaga namin gusto yung sobrang flat na talagang sobrang halatang halata na nagpa-reband ka. Kaya din pala naisipan namin siyang i-reban or naisipan ng ate niya na i-reban nga siya. Kasi nga itong January mga mamis ay may atinan kaming kasal neto. Bali kababata niya yung ikakasal at pamangkin ko naman sa pinsan. Kaya invited kami parehas. Fast forward nga ulit tayo mga mamis at puro fast forward na lang talaga ang nangyayari sa mga vlog ko kapag puro mga kaibigan ko ang kasama ko sa vlog ko. Kasi nga mga mamis, hindi talaga ako makapag-focus dahil mas nag-enjoy talaga ako sa ikipagchikahan, tawa at pati na rin chismis na may halong paninira ng buhay ng ibang tao. Hindi, charot! Nandito na nga kami mga mami sa loob at pagpasok nga namin dito, makit lang kami agad sa taas at pinuntahan agad namin dito kung ano yung buy one take one nila ng mga araw na to. Dahil nga Saturday ng mga araw na to, ang buy one take one nila ay Tori Wings. Umorder na nga yung mga kaibigan ko, mga mamis at kami naman ni Atina ay naupo na dito sa napili naming lamesa. Syempre hindi pwedeng kalimutan ni Atina ang Beyblade niya tuwing lalabas kami or tuwing aalis kami. Kung napansin nyo pala mga mamis, medyo pumayat si Atina kasi nga nagkasakit talaga siya at medyo kakagaling lang din talaga niya. At dahil hindi pa nga madaming tao nung mga oras na yan mga mamis at hindi pa mahaba yung pila sa bilihan ng buy one take one, ito nga't dumating agad yung in-order namin na Tori Wings. Bali 49 pesos lang mga mamis yung sa isang plate na yan. So dahil tatlo yan, 147 lang lahat ng yan. Pero hindi kasama yung drinks mga mami kasi yung drinks binili namin yan dun sa baba, sa Misha or Mixo kung ano man yung tamang pronunciation dyan, na 65 pesos isa. Pero depende kung ano yung gusto nyong drinks dun kasi meron naman tig 40, tig 45 pesos. Pero hindi milk tea yung drinks namin mga mami bali lemon lang yan na may tubig na merong tea na nilagyan ng konting tamis kasi pag hindi nilagyan ng tamis yan, naasidin naman kami dahil nga may lemon. So bali ang ginawa namin mga mamis na pag-order, ako ang gumasto sa Tori Wings, yung kaibigan kong isa naman na may kasamang bulinggit sa kanin at saka sa bango sisig, tapos sa isa namang kaibigan ko yung ramen pati na rin yung mga sushi. Tapos ang ginawa namin, nag-share-share kami para lahat matikman namin. Ganyan talaga kami lagi mga mamis, lagi talaga kaming nag-aambagan at laging pantay-pantay ang mga ambagan namin.
So dahil natapos na nga sila Atinang kumain mga mamis, ito nga't nag-ikot-ikot muna sila. Pero kasama naman nila yung isang kaibigan ko, si Yasmina, nireban namin. Kasi hindi naman pwede pabayaan na dalawa lang sila mag-ikot. Baka magulat na lang kami kung saan na sila nakarating, nakauwi na pala. Kasi nung mga oras na yun mga mamis, yung nanay ng dalawang bata na yan ay hindi pa tapos kumain kasi nasamahan na naman ng kwentuhan ng pagkain namin. So anyway mga mamis, dahil nga pagkain ng ulit ang punta namin dito, pagkatapos kumain ay nag-uwian na nga din kami. At pag uwi nga namin dito sa bahay, kinuha lang nila yung mga dala nilang gamit. Kasi yung isa kong kaibigan na nireban namin ay kailangan niya nang bumalik sa trabaho. Hinatid or sinumahan ko na nga sila mga mamis pababa. Si Atina hindi na sumama sa akin kasi ako after ko silang ihatid ay didiretso naman na ako sa Pure Gold dahil kailangan ko naman nang bumili ng mga kailangan ni Atina. Back to school na kasi ulit mga mamis, natapos na ang mahabang holidays kaya kailangan ko nang bilhin kung ano yung mga paubos na kay Atina. Bumili ako na itong shampoo niya mga mamis at yung malaki talaga na yung binibili ko kasi mas nakakatipid talaga ako kapag itong malaki na yung binibili ko. Kumuha na din ako ng lotion niya mga mamis and yung malaki na rin yung binili ko kasi gaya sa shampoo mas nakakamura ako kapag puro malalaki yung binili ko. Tapos kumuha na nga din ako ng sabon na ginagamit niya sa pagligo niya araw-araw. Tapos kumuha ako ng juice na tong mga mamis. Parang zesto lang din to, tas 5 pesos isa. Gustong gusto kasi to ni Atina mga mamis kaya kumuha ako ng 6 na peraso. Tapos kumuha na din pala ako ng itlog kasi yung binili namin ni Daddy na itlog last time ay naubos na nga. Kumuha na din pala ako na itong Yakult na isang pack lang. Gusto ko sana 2 pack or 3 pack. Kaya lang kasi inisip ko baka kulangin yung dala ko. Kasi mas priority ko talaga yung mga kakailanganin ni Atina. Ang ganda niyan mga mami. So natutuwa ako sa lunch bag. Pero hindi ko binili. Tinignan ko lang kung gaano kalaki yung lunch bag. Tapos pumunta na ako dito kung saan nakalagay mga fresh milk. Kumuha lang din ako ng isa kasi gustong gusto din niya ni Atina. Kumuha na din pala ako ng surf panlaba pati na rin ng toothpaste. Kasi nung isang araw pa talaga si Atina naninimot ng lagay ng toothpaste niya dahil ubos na nga din. So, ilang naman yung mga binili ko mga mamis at pagkatapos nga ay umuwi agad ako nung natapos na ako magbayad. Ito na pala ngayon ang laman ng rep namin mga mamis pagkatapos ng New Year. Hindi na tumagal sa amin yung mga ulam, yung carbonara, yung graham kasi nga hindi naman talaga madami yun. Mukha lang madami yun pero saktong-sakto lang talaga yung niluto ko nung New Year kaya hindi na umabot ng isang linggo, ilang araw lang talaga din. So, una ko munang pinasok sa rep mga mamis yung mga prutas kasi nga baka abutan ng pagkasira. Actually yung grapes nga mga mamis medyo natutuyot-tuyot na kaya pinasok ko na agad sa rep. Meron pa kaming gulay kaya hindi muna ako bumili ng gulay. Pag naubos yan, tsaka ulit kami mamalengke ni Daddy. Tapos yung donut mga mamis, galing yun sa lola ni Atina, binigay nung isang gabi. 3 na lang yung laman nun pero hindi ko pa tinatanggal sa box. Pinasok ko na din pala dito sa rep yung mga ilan na juice na binili ko para kay Atina. Yung cheese mga mamis na nakikita nyo color blue, hindi sa akin yan. Doon yan sa mga kaibigan ko. Pero dahil makakalimutin sila gaya ko, naiwan nila. Kaya sa akin na yan. Bibilan ko pa nga sana si Atina mga mamis kanina ng Chucky. Kaya lang wala na ako nakitang malaki. Kasi minsan mga mamis, kapag ayaw niya mag-almusal bago pumasok sa school, kung hindi yung fresh milk yung iniinom niya, yung Chucky. Pagtapos ko naman ayusin yung rep or yung laman sa rep mga mamis, sunod ko naman ginawa, isasampay naman itong mga uniform ni Atina nilabahan ko ng gabi bago nga ako matulog. Nabanlawan ko na yung mga uniform na yan mga mamis ng gabi pero binanlawan ko ulit bago ko isampay kasi nga na-stack tapos ako siya dinawni. So after ko naman isampay yung mga uniform, inayos ko naman itong mga sabon. Yung surf mga mamis, meron pa kasi ako kaya bumili ulit ako. Pero ayoko talaga kasi naubusan ng surf or sabon pang laba. Dahil may sabon pa naman si Atina sa CR mga mamis, hindi muna ako nagbukas ng bago, inilagay ko nga muna sa lagayan. At pagkatapos nilagay ko na rin yung toothpaste doon. Pero yung isa inilagay ko na doon sa lagayan niya ng toothpaste. Yung lotion niya nilagay ko doon sa kwarto niya kasi nga araw-araw siya nag-lotion. Yung shampoo naman doon sa CR.